Binabaan ko nga ng andar ang makina habang nag-aarya ng pantulingan ng aking kasama. At syempre, kinakailangan ko ipakita sa inyo kung ano yung ginagamit namin sa panghuli ng tulingan. Kung mapapansin ninyo, mayroon siyang pakpak. Yan ang nagsisilbing pangakit sa tulingan o kaya floater. Bumubusa-busa pag nasa ibabaw na siya ng dagat. Iba't ibang kulay na kristalit na nga pala ang pain yan. Importante rin na may dala tayong cooler sa laot na may kasamang yelo. Iwas lang sa damage at fresh pa rin yung ating isda pag nasa tabi na. Kaya nga kung anong kulay ng isda na nahuli natin, para pag may bumili, di pa rin nagbabago ang kanyang skin. Saan man panig ng Pilipinas, sigurado may tulingan. Na kung saan, 1 hanggang 3 araw na nagpapahuli, wala nang bumibili. Kahit 20 pesos na lang bigay namin kada kilo. Ewan ko ba sa lugar namin madaling magsawa ang mga tao, lalo na't isdang tulingan? Ay nako, kaya nga kung minsan ang diskarte namin dito, pag may natunugan kaming buyer na bibili ng tulingan, na alam namin na sapat na aming kikitain at makabawi sa konsumo, nag-uunahan na kaagad kaming umuwi. Dahil nga ang buyer, limitado lang yung pagkuha ng tulingan. Hanggang 50 kilos lang. Pero kung minsan maramihan rin naman silang kumuha. Yan ay kung una hanggang 2 araw na nagpapahuli. Pero sa mga susunod pang araw, mga buyer dito, tataguan ka na. Sa 1 oras pa nga lang kami paikot-ikot dito sa laot. Marami pa sana kaming mahuhuling tulingan. Kaso baka hindi na namin maabutan yung buyer. Sabi nga dito, paunahan nga ni sa buyer. Kaya napagdesisyon na namin na umuwi na lang. Ambot na lang.